Hello, Timotanchik all over the world. In this episode, pupunta na tayo sa isang Egyptian local market. Praise God! Nakabalik na tayo ng ligtas sa Pilipinas. Sa mga hindi pa rin po nakasubscribe dyan, please do subscribe kung magbubook po kayo via Agoda. Ito po yung ating mga promo codes, hotels man yan, or activities. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Good morning, everyone! Maayong adlaw guys, and today is our third day here sa Cairo, Egypt. Yes, and today, ang agenda natin, babalik ulit tayo sa Ethiopian Airlines na office. Kasi 3 beses na tayong bumabalik. Actually, kapag tumawag ka, pang 150 ka, 140. So, mas maganda talaga na pupunta ka ng office. But, ayun na nga, wala pa rin daw available na flights. So, pagdasal natin na sana ngayon, meron na. Kasi kung wala, baka i-disregard na lang namin yung ticket. And then, magta-try na lang talaga tayo na dadaan ng Middle East. Kasi kung sarado naman, hindi naman tayo papayagan. And then, lumipat na nga rin pala tayo ng hotel kasi nag-extend na tayo ng another night muna dito. So, okay naman yung nilipatan natin. Mas maliit, pero may 2 single beds naman, komportable, may air conditioned, and then may ref din. Tapos, yung toilet naman natin, malinis naman siya. So, okay naman. And, itong nilipatan natin, pakita lang namin sa inyo yung area. Parang mas mas medyo, mas modern. Ganon. And then, mas marami na rito establishment. Ito yung ating window. So, actually ito, mas modern pala dito. Tapos, parang pakiramdam namin, dito yung business district nila. Ayan, oh. Ay my God, ngayon lang namin nakita ko sa gabi na kami rito pumunta kagabi. Ayan, ang ganda pala, beso. Oh. Ano pa roundabout? Oo. Tapos parang may mga monument pa doon. And then may mga malalaking hotel, oh. Intercontinental. So, ito yung harapan ng ating hotel. And kasama pa dyan yung breakfast. So, tara, breakfast muna tayo. Bago tayo pumunta sa Ethiopian Airlines ulit. Mga 25 minutes pa dito. Ito yung hostel natin, Museum Plaza. Nasa second floor siya ng building. Nung unang punta namin, kala namin medyo creepy. Kasi yung sa first floor. Tapos yung breakfast natin nasa 9th floor. Ganun talaga yung lift nila. Tignan natin baka sa 9th floor meron pang pa-view. Nandito na tayo sa 9th floor. Dalawa pala yung hostel na nandito. So kung titignan mo kasi siya, medyo siya. Yung nga, may pagka-scary ng very light. Pero hindi naman. Kasi kahit pa paano modern. Ay, ito na yung good morning. Ito yung ating breakfast. Okay naman. Maganda naman. Tapos ito yung view. Kahilera din ng window natin. Mas maganda na yung view dito. Ayan yung view. Guys, ganyan talaga ha, medyo malabo. Mafog siya ng very light or hindi namin alam kung alikabok ba yan. Ganyan talaga yung kulay niya. Ito yung food natin. Kahit pa paano merong fruits. And then, yogurt ba ito, bes? So may yogurt, tapos breads, and then may juice, fries, and then, tignan pa natin, eggs. Ano yan? Ay, beef yata to. Wala nakalagay, parang beef. And then, syempre, may salad dito. Ito yung salad. Ito na yung food natin. Healthy yan ulit tayo. Salad. Panindigan na kaya natin to bes pag-uwi. Total na sanay naman na tayo. And then, ayan naman yung kay Enzo. Tapos meron ako soup. Meron siyang soup. Ano And kayo dito?
And then, meron siya ditong yogurt. Kaya rin na to, nakakabusog din naman to. Pansit, patigil. Oo nga. And then sabi, okay daw yan, Egyptian food. Guys, palabas na tayo. Ito yung itsura niya. Kaya nung unang kita namin, sabi namin, naku. Pero hindi naman. Sa second floor, okay naman. Tapos yung kasama namin sa breakfast, lahat talaga foreigners. Oh, ito itsura niya. Kaya pagpasok mo dito, yan. Akala mo as in lumang-lumang hostel siya. Nag-book na tayo ng Uber and then 200 pesos lang. Guys, dito nga pala, hindi ko alam kung nasabi ko na, dito hindi lumalagpas ng 300 or malamang 300 na yung pinakamahal na binabayaran namin. Tapos alam nyo, ang lalayo, merong 45 minutes. Ay, ito rin, malaking hotel din to, oh, The Nile Ritz-Carlton. Nile River na rin pala yung nandun sa kabilang side. Oh, ang gandang area nito. Ito pala yung tinatawag nilang parang downtown or city proper. Ang dami ritong mga hotels. Ay, Hilton. Ito rin pala yung Hilton. Ayan o, Hilton. Hintayin lang natin yung Uber. Yung biyahe natin, mga kulang-kulang 30 minutes. So dito, sa lugar na to, ngayon lang kami nakakita ng ganito karaming billboards so far. Dito sa Cairo. Nandito pala sa lugar na to. Doon na tayo magkita-kita. And then papakita rin namin sa inyo yung hotel doon. Nasa hotel kasi malapit or nasa loob ng vicinity ng hotel yung Ethiopian Airline. And after mga kulang-kulang 30 minutes, nandito na tayo. Pangalan nito hotel? Concorde El Salam Hotel, Cairo. And then nandito nga yung Ethiopian Airlines. Nandun sana. Ay, pagpalain tayo, makaroon na sana tayo. Baka pag-book na tayo, Okay makapag-book sana na tayo. yung flight natin. Ang ganda nitong hotel na to, tapos nakita namin, ang ganda rin ng mga amenities nila. Pero, 7,000 a night. Ang plano nga sana namin, dyan na lang. Para just in case, malapit na tayo sa Ethiopian Airlines. Eh kaya paano kung 3 nights pa tayo dito? Eh yung hostel natin ngayon, nasa 2,500 lang. Ito na Ethiopian Airlines. Sana pagpalain tayo. May maibigay ng flights for us. Kapag wala, kami nagagawa ng paraan. And after mga 3 hours, tayo naghintay. More than 3 hours? Grabe. Wala din. Grabe, nandito tayo sa office. Tapos, hindi rin niya ma-manage yung booking natin. We have to call pa dun sa customer service. And di ba nga sabi nga namin sa yung customer service, minsan pang 150 ka, ganyan. Tapos wala sila ritong phone. So, pinagamit sa atin yung cellphone nung manager. Pero, we had to pay. O, kailangan natin magbayad dun sa cellphone. So, ang pinaka-earliest flight na binibigay sa amin ay sa 11 pa. O nga pala yung visang itinatak nga pala sa atin dito, 7 days lang. So hanggang sakto hanggang 11. So medyo nakakatakot yun kasi paano kung bigla na namang i-cancel tapos ma-expired yung ano natin, visa natin. So, ang gagawin natin, hanap na lang kami ng flights talaga na mas ano pa, Mas maaga maaga. kahit 9 or 10. Actually, yung Emirates, ang pinakamaaga niya ay 10. Tapos sobrang mahal din ng ticket, pero carry na yung ticket wala nang problema doon. Basta importante, makauwi tayo nang hindi mauubos kaagad yung ano natin, yung duration ng visa natin. So yeah, so parang ang hirap pa lang mag-book sa Ethiopian Airlines kasi kahit mismo nandito ka na sa office, kailangan mo pa rin tumawag sa call Hindi center. nila manage yung Booking, bookings. yeah. So sobrang hirap. Woo! Anyways, wala kasama talaga to, wala tayong magagawa. So if ever, 7 pa lang ngayon, kung 10 yung pinaka-earliest natin, kailangan pa natin mag-extend ng another 3 days dito. Ganun talaga. Guys, dito tayo hanap ng mga kainan natin. Hindi pwedeng hindi tayo maglo-local market. Grabe yung architecture dito, pati kulay. Ang ganda din. Talagang ayun nga, para kang bumalik nung sinaunang panahon. And dito nga pala sa Cairo, OA din nga pala yung traffic dito. Lalo na kapag ka peak hours.
And nandito na nga tayo sa... Khan El Khalili Market. Yes, and ito, pinupuntahan din talaga ng mga tourist. Actually, ang daming westerner na nandito, pati doon sa kabila. And then, sabi nung nag-drive sa atin sa Uber, ito daw area na to, napaka-importante daw nito para sa mga Muslim. And then, pakita namin sa grabe yung architecture talaga. Mamamangha talaga kayo. Guys, ito pala ay El Azhar Mosque. And then, ang sabi, nabasa lang namin, ito daw ay isa sa most significant landmark here in Cairo, Egypt. Or sa Egypt as a whole. And then, basically kuya, parang na namin naging tour guide yung driver namin. Parang ito daw, yung institution na to, dito daw yung parang may nag-aaral, learning about Islam, something like that. Tapos meron din daw ditong hospitals. So parang ganon yung pagkakaintindi namin. And kasama rin ito sa mga pinupuntahan kapag ka nag-day tours. Grabe yung architecture, ang ganda. And then meron daw ditong mga Filipino. Iba't ibang lahi. Meron din daw Indonesian, Thai, Chinese. Ang ganda niya. Ito pa, kahit yung dome. Apakaganda. How to avoid the scam. Unang-una, huwag kakausap kapag wala naman tayong planong bumili. Now, kapag gusto nyo bumili, kailangan daw, again, 80% ng original price. No first price nila. Yes. And then, dito talaga, based na napapanood namin, ipapahawak sa yung produkto. Hindi na nila bibitawan hanggat bilhin mo na. Or minsan, kahit hindi mo inahawakan, yung isasampay sa'yo. So, yun yung mga iiwasan natin. Kaya siguro dito, mostly, nagtutour package yung mga turista. Kasi medyo magulo yung area. To be honest. Dito lalo sa side na to dito. Pero mamaya na tayo dyan. Pinaghalo-halong Marrakesh, India. Ay, iconic. Diba? Grabe yung architecture. Diba kung kami nga hindi masyadong maalam sa architecture, appreciated namin siya. What more kayo pa? Ganda. O tara. Tignan natin yung mga paninda nila. Again, cellphone lang po uli tayo ha. And then wala tayong mic para mas ma-immerse kayo kasamang-kasama namin. Dito sa labas, mga resto pa dito. So carry pa. So wala pa kami ditong 2 minutes. Ang dami nang lumapit sa atin. Tapos yung mga kwintas, ganyan. Yun yung nakakatakot, baka biglang isuot sa inyo. So ingat lang tayo, or pulseras. Tapos minsan, bata yung inuutusan nila. Tara lang. Tignan natin later kung makakakain tayo dito. Hello. Ganda Ano kaya yung mga paninda nila dito? Actually, Nakita ko yung mga pang belly dancing. Oo, mga pang belly dancing. Actually, yung maganda talaga sa mga markets, no? Yung kulay talaga. Ayan, no? Ganda ng kulay. Ayan, so ito mga turista sila. Naka-tour package sila. Best tara sumunod tayo sa mga turista. Kunyari, meron tayong tour guide. So far, so good. Actually, pagdating dito, wala naman. Pakiramdam namin yung mga walang pwesto. Yung medyo mas makulit. Yung nasa pwesto, wala eh. Ang kulay ng mga paninda nila, no? Alam mo yung yung parang kulay niya, parang siyang antique na kulay niya. Yes! Kaya ang sarap pumunta sa mga markets. Kahit yung sa Morocco, di ba ganito din yung kulay? Hello! Scarf, okay. Thank you. Oh, t-shirt, okay. Thank you. Okay. Oh. Parang siyang Ito pa. Hanoi this time. Ay, oo, ang ganda. Sabi yung Mark. Grabe yung rito. Market, yung kulay kasi talaga. At saka syempre, yung paninda kasi nila, yung may pagka-antique. Oh. Kahit yung mga mirror.
Tara. So, mababait naman sila. Oh, ito. Meron ding mga silver. Hello. Meron din siyang mga ali-ali. Mas maliit. In all fairness malinis yung market. Hindi ko rin in-expect na ganito. Kasi hello. Thank you. Nagbe-base kasi tayo kung ano kasi minsan yung napapanood natin. So kami kasi napapanood namin yung laging dinudumog sila, ganyan. So doon lang yun sa labas. Dito hindi naman. Mag-o-offer lang sila. Ito grabe, ang ganda nito. And actually, yung maganda dito, okay lang videohan or picturean yung paninda nila. Kasi merong mga markets na bawal. Kaya ingat na ingat tayo. Kumbaga, tourist friendly. Gaganda. Ito pa, Music lamp. oo, lamp. Ang ganda nung lamp nila, Ito pa. Grabe yung paninda. Ang gaganda sa mata, no? Kesa natatakot kami, mas more on na-enjoy namin at namamangha kami. Dito sa market na to, ang ganda. And then yun nga, yung mga kasabay naman natin, puro mga turista naman. Kumbaga tourist market talaga siya. Pagka meron tayong nakita na gusto natin bilhin, sige, try natin magtanong. Ano siya parang nagiging yung paninda nila, masterpiece. Yun, yung tamang term. Ano maganda sa kanya yung palaging ali papasok. Oo, yung ali papasok, magugulat ka ulit. Ito, Kasi ang ganda ng effect ng araw. ganda ng effect ng sunlight. Tapos yung kulay ng paninda nila. Mas more on talaga, mamamangha ka talaga sa kulay. At saka sa paninda. Tara, dito pa tayo. Nandito pa lang tayo sa mga accessories, pang-display, souvenirs. Alam nyo, more than na ma-feel namin nasa market kami, pakiramdam namin, nasa museum kami. Open air Oo. museum. Tapos sakto pa ng malamig yun. Oo, so parang air condition. Oo. Grabe, ang gaganda talaga ng paninda. Ang ganda niya sa mata. Ang ganda sa picture. And based sa mga prices na sinasabi sa amin, $2 to $5 daw. Pero syempre, yung mura kasi i-offer nila sa atin. Ang laki nito area na to. Bes makakabalik pa ba tayo? Oo, ang maganda kasi, wala kang takot na mafe-feel. So nakakaligaw tong area kasi ang laki niya. Pero carry lang. Tapos alam nyo dun sa labas, meron na mga pulis na nagbabantay. Sinasaway kapag kinukulit kami ng mga halimbawa bata. Yung sinusuot yung pulsera sa amin. Sinasaway naman ng mga pulis. O tara, labas na uli tayo. Tapos dito meron dito mga ref magnets. In-offer ng mga bata, $2. 6 na piraso. Ang tignan natin kung magkano kapag sa tindahan mismo. Ayun medyo mas maliliit siya. Pero 6 na piraso na siya. Parang ganyan din yata nabihatin sa ano Oo. Tara, try natin magtanong Hello. How much for this? 8 piece, Aha. 250. 250. Okay. 6 piece, 150. 150, okay. Mas mura dito, no? This is cheap material. Okay. This all 100. Okay. This wood, this acrylic. Okay. Good quality. Okay. Thank you so much, brother. And then how about pens? How many one in give me good discount? Good discount. Okay. How about this? How much? This all. Yeah. Not one. 350. How much? 350. 350. You have a Okay. cheap one. This one. This one. Yeah. This sticker. Sticker. Okay. This original one. Okay. This all 200. 200. Okay. Thank you, brother. Thank you so much.
So yung nabili natin sa pyramid, nasa 55 pesos siya, ganun. Oo. Dito, papatak lang siya ng 36 6 pesos. So kung marami kayong papasalubungan, Oo, pwede carry na. yun. Oo, pati yung pen. Tapos sabi ni Kuya, nagtatanong siya kung ano, ilan ba kailangan, ilan ba gusto niyo bilhin kasi bibigyan ko pa yung discount. Diba? So yun, tapos wala, hindi mo ma-feel na parang nagagalit sila pag nagtatanong ka. Diba dito? Kasi ang laking nito, market. So tingnan nyo, maluwag siya. Yung sa mga alley, medyo masikip, pero totoo lang, ang ganda dun sa mga alley. Kada alley na papasukan yung maganda, mga spices. Ang bango nung insenso. So, hindi rito magiging masyadong siksikan. Ayan, basta wag nyo isusuot. Huwag kayo nga hawak kapag kakwintas-kwintas. Ayan yung mga napapanood namin. Na biglang isusuot yung kwintas at saka mga pulseras. Hello. Yeah. Ay, Diyos ko. Naiba ngayon. Akala Meksikana ako. Oh, diba? Bes, akala Meksikano. Diyos ko, naiba. Hello. Naiba ngayon na. Hindi na ako time. Hola, amigo. From Cancun daw ako. Naiba nationality ko naman ngayon. Nalayo sa Chinese. Naging Meksikana. Talia, Marimar. Ow! Grabe. Ang daming paninda. Tsaka yun nga yung doon, pang tourist siya. Habang market pa lang ito. Oo. Talagang pwede kayong mag-video, mag-picture. Eh, ang ganda niya pa naman sa pictures. At saka sa video. Ayan. Itong mga westerner, naka sila. Naka-tour package. And okay lang din naman. Kasi nakita namin sa Get Your Guide at saka sa trip.com, nasa 3,000 pesos to walking tour dito sa market. So imagine kung kami dalawa ni Enzo, nasa 6,000. Eh, ito free. Na-experience natin siya ng free. Wala naman tayong naging experience. Isa lang yung sobrang nangulit. Nang ulit siya. Hello. Tsaka guess dito kung kasi talagang gusto talagang mamili ng mga pasalubong tsaka souvenirs, marami talaga kayong mabibili dito. Oo, tapos yun, kung gusto nyo talaga ng marami, makipagtawaran kayo. Oo, yun talaga. Tawaran is the key talaga. Oo, although mura naman hindi. For example, yung nagtanong ako ng sombrero, hindi ko kasi pinapakita, 300. Tapos umalis kami, 150 na lang. So, ganun siya. Pati t-shirt, merong mga $1 lang. Yung mga t-shirt na Egypt, yung mga siya, pang souvenirs. Pasalubong. Tara, labas muna tayo. Ito, hi, yeah. Hello, sir. Hello. Sir. What's your name? What is your name? Okay. Gang. Thank you. What's your name? Mel, Mel. from Philippines. Nice to meet you. And Thank you. Welcome to Cairo. Welcome to Egypt. O tara, tignan natin muna yung menu para magka-idea tayo. Ay, Okay naman, marami pala. yung pizza. Yeah, everything fresh. No fresh, no money. Okay. No good, no money. No money. How much for this like this? How much? This is cheap. This is la fish. Fish. Okay. Lamb. Okay lang. Lamb. Do you have good. beef? Kebab. Beef. Beef. This is beef. Beef. Kebab. Okay. Very nice. No good, no money. No good, no money. Yeah, no fresh, no money. Where you from? Philippines. Philippine number one. Philippines. Yung iba, tignan natin. Actually, mas mahal dito. This is Yellow. Okay. Mas mahal yung dito kaysa dun sa... Ang pinakamura namin kanina, yung dun sa hotel natin, yung Asian Vietnam, yalla. So alam na nyo na yung technique dyan, lumabas tayo. Doon tayo kumain. For sure, kalahati yung matitipid natin. Pero guys, kung gusto nyo kumain, go lang. Oo. Kaya kasi minsan, di ba, parang nakakataranta na inaahente ka. Parang, tira mo ko. Nalaman natin hindi kasi sabi ko, all same. Same lang. Oo. Tapos yung tapos kung gusto namin mag-check sa ibang tandaan, sasabihin niya, siya pupunta doon. Oo. Parang sasabi sa mga kasama niya, akin na to. Ganun. Oh, dito tayo sa labas. Ang ganda talaga. Grabe. Etong Egypt, isa talagang nagustuhan naming architecture.
Lalo na siguro kung prepared tayong pumunta dito, yung naiintindihan natin lahat, mas lalo nating ma-appreciate ang Egypt. Kasi talagang kulang na kulang or wala tayo talaga halos na research talaga. Hindi kami makaget over sa ganda. Itong area na to talaga, ano daw siya, Muslim area. Kaya pati yung mga designs, yung architecture, ganun yung mapapansin nyo. Tara, hanap tayo ng makakainan dito sa labas. Para local na local vibe. Ganon din nga pala dito yung busina, grabe. Busina is life. Tara. Hanap lang tayo ng pwede nating makainan. Dito tayo sa part na to, nasa labas na. For sure, mas mura na dito. Dito tayo sa labas, mas ano dito, mas medyo mura-mura. Okay rin na to para at least dito pa rin tayo sa area. Ano, dito tayo sa labas? Vamos na tayo sa labas. O sige, tara. O, dito na lang tayo sa labas. Dito rin may mga tourist din na iba. O, dito tayo. Mango juice ako. Sige, mango juice. Ako ano, lemon. Mango juice. Lemon. And then, margarita pizza ko. Then one margarita pizza. Okay. And And then, one beef shawarma. Beef shawarma. Okay. Okay. Thank you. Oh, ayan ba na yung order? Thank you so much. O yan. So, ang orderin muna natin, magsha-shawarma tayo kasi na-miss daw ni Enzo yung shawarma. Tapos gusto ni Enzo dito yung Ano, yung mango juice at saka mango shake. Yes, Ang kasi sarap daw, talaga. Tsaka sabi di ba ni Consul? Ni Consul. Dito nga daw sa Egypt, sila daw yung nag-export. nag-export ang mango sa Middle East. Yes. So, kaya rin naman, actually mas mahal pa rin. Pero hayaan nyo na, nandito tayo sa area. Gutom na rin kami. May tayo pa jiko-jiko. Pero di hamak na mas mahal sa loob. Pero kung sa ano to, dun sa area namin, ano to, mga kalahati yung presyo. Pero kaya lang. Para ma-experience naman natin kumain sa ano, mismong tourist spot. Ito na yung pizza natin. Nasa 8 inches lang to. Magkano, Bes? 336. 336. Or, ano din naman, kung sa atin, mura na rin naman to. Yung margarita nila dito may mga olives, so. Oo, tapos merong ano, kamatis. Buo-buo yung kamatis. Ano? Kamatis to, oh. Tapos yung kay Enzo, ito, ang mahal. Shawarma, 300. 36 pesos. 336 din. Maliit lang siya. So, kaya rin na yan. At least, nandito tayo sa tourist spots. Tapos, ang gagawin lang natin, katulad ng ginagawa ng mga foreigner nandito sa kabila namin, nakatingin lang sila doon. Diba? Ito medyo ano, mas India yung dating niya. Itong side na to ng tawag nito Egypt. Matao, magulo, maingay. Update guys, today is March 8. So, nakakuha na tayo ng ticket. Hindi na talaga namin mahintay pa yung Ethiopian Airlines kasi sa 11 pa siya. And then, based naman sa nababasa namin, medyo, hindi naman, siguro naman safe na. At saka di ba check din natin Yes. yung mga flights ng Emirates Airlines. Emirates Nakakalipad naman Airlines. sila papuntang Manila. Yes, so magkakaroon tayo ng layover. Nandito na tayo ngayon sa Cairo International Airport. And then, may layover tayo sa Dubai. So, bukas na rin naman, basta Emirates yata. So, di ba ang daming nung nangyari ngayon dito sa experiences natin na lahat surprise. First time natin nag-Egypt na hindi nakaplano. Tapos ngayon, first time natin mag-Emirates na hindi rin nakaplano. Actually, doble yung ano niya, yung impression ng ticket. Pero carry na lang para lang makauwi, para yung lahat ng nag-aalala, mas mapanatag na rin tayo pare-pareho. And then, nandito tayo sa KFC. Tapos na tayo sa immigration. Wala namang ka-question. Tapos, diretso Manila na nga daw yung bagahe natin. And then guys, so ito, nasa 1,400 siguro to in pesos. 8 peraso. Hayaan nyo na, crave talaga kami sa pagkain. Kumbaga, stress eating muna tayo. Tapos, ang laki ng coleslaw. And then, merong fries. Tapos, meron pa pala siyang kasamang soft drinks.
So meron namang pagkain yung Emirates. Nakita na namin 2 flights from Cairo to Dubai and then Dubai to Manila. Pakita namin sa inyo kasi first time din namin mag-Emirates kaya super excited. O so ngayon, kain muna tayo. Kapag ka natira, ibabaon natin sa eroplano. Papunta na tayo sa ating boarding gate. Tignan nyo guys, grabe, ang laki ng epekto nung nangyari. Ang lungkot ng airport, ang daming canceled flights. Yung nasa Middle East, ang bukas lang ngayon yung Oman, and then yung Jeddah, yung Saudi Arabia, and itong Dubai. Kahit papaano, nagbubukas na, halos lahat bakante. Kahit dun sa KFC, ang lungkot. Ay Lord, Diyos mio, sana matapos na to, no? Ang daming naapektuhan, lalo na yung mga inosente. Sana super safe tayong makarating or makauwi ng Pilipinas. Nandito na tayo sa boarding gate natin. Ito yung mga airplanes, ang konti. And then yung airport nila, desert na desert. Walang kadahon-dahon. Oo, as in desert talaga siya. Ayun, oh. So, grabe. Kapag ka meron dito mga sandstorm, for sure malala din. So, waiting na lang tayo sa flight natin, 7:25 p.m. Yeah, we're praying na wala na sana maging problema. Siyempre, medyo kinakabahan pa rin kasi what if may mangyari, ibalik ulit kami dito. Or for example, pagbaba ng Dubai, may mangyari, maano na naman kami sarado naman kami sa Dubai. So pero ang inisip kasi namin, kaya nag-decide na rin kami, yung sa Dubai kasi, kahit anong mangyari, merong direct flights na going to the Philippines pa Manila. Unlike kasi dito, ano pa, May dadaanan pa, no? Kung mag-a-Addis Ababa pa kami doon sa Ethiopia, ganun din, wala ring direct flight. Tapos hindi rin sure kung kailan. Nandito na tayo sa plane. Grabe, ang laki. Ang daming passengers na kasya. Syempre, meron ditong entertainment. And then, may paunan. Pillows. Tapos, yung headset natin. And Kumot. Tapos yung ano niya, yung legroom niya, ito yata yung pinakamalaking legroom, no? And then, yung seats niya, malapad. Oo. Ayun, malapad yung seats niya. Hindi kayo masyadong git-gitan. Ang taray, na-experience na natin ang Emirates. So 4 hours yung magiging flight natin. Pakita namin sa inyo kung ano yung magiging food natin. Guys, binigyan tayo ng menu. Hindi namin alam kung pipili ba kami or order ba. Sorry naman, first time natin. So nakasulat dito, for example, may dinner, tapos meron pang dessert. So hintayin na lang namin kung papaano ba, kung order ba or isi-serve nila to. Ito na yung food natin. Ang napili namin yung braised chicken. Tapos ayan, meron pa yung starter ang tawag nila or appetizer. And then may dessert. Tapos meron pa ditong mga biscuits. And ito, meron pang cashew. Of course, meron din yung drinks. So, in all fairness naman, nakakabusog itong food natin. Touchdown! Dubai International Airport. Uy, in fairness ha, today is parang March 9 ng madaling araw. Ang daming tao na dito sa Dubai. Ibig sabihin, bumalik na siguro yung mga flights talaga. Yung Emirates nga kasi bumalik na. Ayan guys, ang dami ng tao. Which is very good. Pati yung mga stores, bukas na. Diba? So ibig sabihin, balik na rin sa trabaho. Kasi syempre, ang dami rin natin mga kababayan na dito nagtatrabaho. So kapag sarado yung airport, ang daming maapektuhan. Ayan, and then yung mga stranded. Finally makakahuwi na rin sa mga pamilya nila. Praise God. Sana manumbalik na ulit yung normal.
At least dito sa Dubai, masasabi namin na okay na. So isang flight na lang tayo, makakabalik na tayo ng Pilipinas. Pero meron pa tayong layover dito ng mga 7 hours. Ayan na, super excited na tayong makauwi. Pero again, meron pa tayong bubunuing 7 hours. So carry lang yun, pahinga lang tayo. Nandito naman tayo, meron naman tayo ritong Outdoor bed. outdoor. Para sa sunbathing. So anyway siya, so sobrang smooth naman, awa ng Diyos. Magtuloy-tuloy sana para sure na makauwi na tayo. And ipag-pray natin na wala nang magiging problema. Diba? Para mayakap na natin si Diyos. And Emirates ulit yung sasakyan natin. Pakita uli namin sa inyo yung aeroplano. Tapos kung ano ulit yung pagkain. Kanina, medyo kami, mukha kami susuga-suga. Kasi di ba binigyan tayo yung menu? May menu kasi. Akala namin order doon. Akala namin ganyan. susugatan. Oo, hindi namin alam kung anong gagawin namin. Sabi ko, Kaloka. sige ano naman tayo sa kanila. Oo, tingnan na lang Tingnan muna natin kung natin. anong gagawin nila para malaman natin kung anong gagawin natin. So yun pala, parang pinapaalam lang na yun yung kakainin natin. Nakasakay na nga tayo ng airplane. Malaki din. Ganun din. Yung 3, tapos 4 sa gitna. And then 3 ulit sa kaliwa. Pero yung inuupuan namin ang tawag twin. 2 lang kami. So buti na lang nung nag-online check-in tayo, available siya. Tapos ganun din naman yung legroom. Ay, may dala nga pala tayo yung tsinelas kasi 8 hours yung flight natin. And then may kumot ulit. Tsaka unan. Oo. And headset. Syempre entertainment. 2 beses kong inulit yung Mamma Mia kanina. Ilang beses din ako umiyak. Ayan. Ang dating natin sa Manila, 9 PM na. So finally, makakauwi na tayo. Today is March 9. Papakita natin mamaya kung ano yung pagkain. And oo nga pala, kasama na dun sa binayaran natin yung check-in baggage na 32 kilos tapos 2. Ang pagkakaintindi ko, 2 na 32 kilos per person. So kami hindi naman namin nagamit. Actually, isa nga lang yung na check-in natin. Here's some safety features before takeoff. And then you all can get back to our award-winning entertainment system. So, here we go. Please make sure you have placed all your bags up here in the overhead locker. Sa flight na to, 2 yung meal natin. May nakalagay ritong light meal and then merong lunch. Ang maganda rito, very Pinoy na. Meron ng chicken adobo. So, pakiramdam namin pangalawa yung isi-serve. So, ngayon, light meal na lang muna. O, ang taray, ito yung tinatawag nilang light meal. Chicken to. And then may pagulay. And then, meron pa ring dessert. Tapos nga pala guys, ang sarap nga pala ng chocolates dito. So lagi yan meron kapag kasi ni-serve. And then may water. Tapos hinihintay na lang natin yung ating drinks. Apple juice ulit tayo. And for our second meal, ito yung chicken adobo na merong pa-twist. Ito nga, may chocolate ulit. And parang ang sarap-sarap nito kanilang salad. Pati itong dessert, grabe laging may dessert. Ngayon naman parang meron pang chichirya. Tapos yun nga, meron pa yung biscuits. And then now meron pang patinapay. And as always, apple juice. Yes! Pabalik na talaga tayo ng Pinas. And after 9 days nating ma-stranded sa Israel, nandito na tayo sa Pilipinas! God is Yay! good. God is so good. Grabe yung prayers namin nung nasa Dubai na sana walang mangyari kasi 7 hours yung ano natin doon, layover. So baka hindi na naman matuloy yung flight. And then yung syempre yung paglipad, yung mga first 3 hours, kinakabahan kami kasi naku, saan to dadaan? Saan to dadaan? Ganyan. Saan makalagpas na tayo? Oo, makalagpas na. Diba ganun? So maraming salamat po sa pagdarasal ninyo. And from the bottom of our hearts, ano rin kami, humingi rin kami ng pasensya sa mga nag-alala sa amin. Imagine,
9 days namin kayong pinag-alala. Hindi namin masabi sa inyo yung location namin ng real time. Kasi baka mas mag-alala kayo pag sinabi namin, halimbawa na lalabas kami, pupunta kami ng Egypt. Yung abang lumalabas kami, papasok ng Egypt. Yung land travel Yung land natin, travel namin, baka doon pa lang kabang-kaba na kayo. Pag sinabi namin nasa Egypt na kami, baka kabahan na naman kayo. Yung pauwi kami ng Pilipinas, pag sinabi namin, baka kabahan na naman kayo. Pag sabi natin, dadaan po kami ng Dubai. Dubai, baka kabahan na naman kayo. Hiyang-hiya na po kami sa kaba at pag-aalala na naibigay namin sa inyo. Pero sa totoo lang ha, nagpapasalamat po kami sa Panginoong Diyos. Kasi talagang hindi kami nakaramdam kahit kailan nang nawalan kami ng pag-asa. Yung takot siguro yung mga first 2 days or actually first 1 day nga lang. First one. And the rest, talaga, payapa talaga yung pakiramdam namin. Siguro, laking bagay siguro talaga na pinasa Diyos natin yung lahat. Yes. And of course, maraming salamat po sa pagdarasal ninyo. Iba talaga kapag maraming nagdarasal para talaga sa'yo. Talagang pinapakinggan tayo ng Panginoong Diyos. Ang dami naming kwento, pero kulang siguro ang 1, 2, 3 oras na kwentuhan para dyan. Basta ang alam namin, baon namin lahat ng mga experiences namin, lahat ng aral, maganda o hindi maganda, baon namin yan. And then yun nga, isa talaga sa talaga namin, nag-reveal talaga yung mabuti at hindi mabuti nang dahil sa pagkakataon na to. Maraming salamat po ulit sa inyo. And magkita-kita pa rin tayo. Yung walang iwanan to, oo, kahit anong nangyari, ang mahalaga, magkakasama pa rin tayo. Kita-kits ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. Bye Bye, everyone. everyone.